mag 2 and 1 ngayon kasi I love these 2 items na gusto kong i-share sa inyo. Di ba? Unahin na natin. Don, maraming thank you ha. Emote ka dyan. Unahin na natin ang birthday wish ng ating kaibigan ka-chika na talaga naman isa sa mga minamahal ko din sa industriya, si Gladys Reyes. Yan. Gladys, lapit na naman. Well, na pala yun. Naki-party-party kami sa inyo dun sa di ba? And, ang sabi nga niya, ang birthday wish nga daw niya ay sana nga raw ay since nangyari din naman ito nung nakaraang birthday niya na nandoon nga kita-kita kami ni na Vice Ganda, Vong Navarro, si Ruru Madrid, etc. etc. Na ako naloka pa nga ako nung kay Ruru at kay Bianca kasi talaga nung lumapit ako kay na Vice at nung nagpa-picture kay Vice at nagbeso kay na Vong, pagtayo ko, may hinabol ako ni Ruru at ni Bianca This was during the birthday ni anniversary, not birthday, anniversary pala, sorry. I stand corrected. It was the anniversary and birthday ni nung anak niya. Oo, yung gwapo. Sino yun? Na star pop artist na rin ngayon. Anniversary. 20th anniversary nga ba yun? Ni na Gladys at saka ni Christoph. Yun. So anyway, since magbe-birthday nitong tama, nag-birthday din itong si naka-attend din ako ng birthday ni nananalo pa nga ako ng isang gadget. Doon yun sa sa Ibarra, Plaza Ibarra, nakanta-kanta pa kami, nagduet pa kami ni Gladys, no? Ano nga yung kinanta namin? To Love Again? Yung basta yung mga paborito niya, mga kantang Sharon Cuneta. But anyway, nakakatuwa lang kasi si Gladys, sinasabi niya na birthday wish daw niya na sana magkabati na sina Claudine Barreto at saka si Angelo De Leon. Uy, natuwa naman ako. Bilang ako, siyempre, pagkatapos kong mag-organisa ng mga event noon kina Sharon, Cookie at Maricel, ay siyempre sumunod na dyan sina Claudine. Ay, may Judy Ann Santos, Jolina. Tapos ito na sina Claudine nga at saka sina Claudine. Yeah, tama, halos ilang taon lang naman yung pagitan ng pagpasok na at pagsikat nila, no? And si Angelo De Leon, isa rin yan sa mga very promising at mahusay na actress yan si Angelo na first number 1 counselor din sa Pasig at napakahusay na public servant. So anyway, nangyari nga nung anniversary, 20th anniversary na hindi sila nagpang-abot kasi naunang umalis si Angelo tapos biglang dumating si Claudine or something, tapos may chismis pa nga nangyari na parang may nagchika sa parang tinanong ni Claudine kung nandoon pa si Angelo dahil hindi pa siya darating. Si Angelo naman tinanong kung dumating na si Claudine kasi aalis na siya. So, may mga ganun chika na may munting issue pala na nangyari sa kanila ba? Na naging usap-usapan yon. Isipin mo, anniversary yun ni na Christoph at saka ni Gladys. Pero isa sa mga bonggang na pag-usapan dun yung insidente kay Claudine at saka kay Angelo. Na wini-wish nga yung birthday ni Gladys na sana daw ay magkabati na. Si Gladys, kamakailan napanood ko dun sa 45th anniversary ng Itbulaga na nakipaglaro siya kasama sina Aiza Sigera, yung mga dating mga tag-Itbulaga, pati sina Pauline Luna. Ang saya-saya lang. So, ang ganda nitong wish mong ito, Gladys, sana magkatotoo to. It's really about time. Although, sinasabi nga natin may kanya-kanyang panahon yan. Pero siguro naman, about time na nga na itong si Angelo at saka si Claudine or Claudine at Angelo na kasi kung meron man silang hindi ilagay na lang talaga yan in the past, lalo pati hindi naman nakakatulong sa present. Di ba? And ang wish din namin dito sa American Channel. At ang next item natin na gusto na nakaback-to-back neto ay itong naging pahayag ni Ivana Alawi sa pag-goodbye niya noong July 31 sa Batang Quiapo. Kasi inaikwento nga ni Ivana, pinatay na kasi yung karakter niya bilang Bubbles. At naikwento nga niya na parang nung inimbitahan siya ng mga big bosses ng ABS-CBN, ang sabi lang sa kanya ay good for 3 months lang supposedly yung kanya magiging exposure sa Batang Quiapo. Pero yun nga na, inabot na siya ng 1 taon at na-enjoy naman niya, wala siyang regrets or wala siyang reklamo or what. At pinabulaanan niya yung mga naglabasang chismis na di umano'y mahirap siyang katrabaho, umaalis siya ng taping na kahit hindi pa tapos, at higit sa lahat, nagsusuplada siya at nagpapa-star. Nasabi niya, hindi yan lahat totoo. I would have
sinabi pa niya, hindi ko ma-Ingles eh. Pero sabi niya, hindi ko kayang gawin yan at hindi ko ginawa yan. Nagkataon lang daw kasi na yung 3 months supposedly na naging 1 year na, meron siya mga naipit na trabaho, meron siya mga commitment na naurong ang mga schedule dahil naging priority niya sa buong 1 taon na yon yung Batang Quiapo. At ngayong na maalam na ang kanyang karakter na si Bubbles, mababalikan niya na to at mas makaka-focus siya, lalo na yung kanyang vlog and mga iba pang niyang commitment na noon pa niya pala dapat natapos. So yun lang yung naging dahilan niya o naging rason niya na sa tingin naman ng Unbettable Channel ay napakaganda, maliwanag na maliwanag ang kanyang pagkakasabi at pinabulaanan nga yung mga naglabasang chika at intriga at maayos naman itong tinanggap ng director, producer, writer ng Batang Quiapo na si Direk Coco Martin at iba pa mga kasamahan nila sa series na yun na talaga namang umaatikabo pa rin ang mga aksyon at in fact yung pagkatsugi sa karakter ni Ivana na si Bubbles ay talagang nagmarka naman ang bigay na naman ng mataas na numero para sa Batang Quiapo. Pagpapatunay na marami pa rin talagang tumatangkilik at nanonood dito at sumusubaybay. At ngayong wala na nga siya, makikita natin ang tuloy-tuloy pa rin kwento ng Batang Quiapo. At samantala sa kabilang dako, ito naman si Ivana is mas magiging busy sa sinasabi niya mga commitment niya before na ngayon lang niya babalikan at gagawin dahil nga rin siya magkakaroon ng panahon. Plus, nag-iimbita pa rin siya sa kanyang mga vlog. At ang pinakamaganda dito na karakter o trait namin na nakita kay Ivana, yung siguro pagpapakatotoo niya at pagdiretso niyang sinagot na yung mga chikan lumabas, kaugnay ng pagkakawala niya sa Batang Quiapo ay puro chismis lang at walang katotohanan, diba? Kaya kami dito sa Unbearable Channel magpapakatotoo lang din po at laging nakasubaybay sa inyong lahat, sa inyong mga inquiries, sa inyong mga remarks, sa inyong mga pagbati, pati na rin sa mga bashing ninyo. Basta wala lang personalan, walang below the belt dahil pag nag-below the belt kayo, sabi na ninyo Mulak, umpisahan nyo, tatapusin ko. Charot! Pelikula di yun na FPJ, no? Anyway, ako po ang inyong lingkod, nagpapasalamat sa inyong lahat, sa ating po mga subscribers, sa ating po mga sponsors, sa mga nagbabasa po ng aking mga panulat mula sa Bulgar, sa Hataw, sa context.ph at onlinechroniclemanila.ph, ang Marites University, di ba yan ang mga pinagkakabalaan ko, plus yung maliliit nating negosyo dyan, at yung mga consultancy na ginagawa ko po sa bayan ng Montalban, ng Antipolo, ng Cainta, ng Santa Rosa, at ilang areas po sa Batangas. At pati na rin sa mga kapwa ko Oragon dyan sa Bicol, lalo na sa Albay, sa Camarines Norte, saan? Sa Bacoor, of course, makakalimutan ko ba ang Bacoor? Of course, ang aking Papa Licious Strike Revilla at Mama Shika Mal Revilla. Sa lahat po sa inyo dyan, kita mo, ganun ako kabisa. Ang Bacoor na number 1 actually sa akin ang Bacoor, no? At may may libreng yung toll gate, ano ba doon? Yung pagdaan mo doon, for 1 month yata. Cavitex, bar something, basta libre muna yung doon for 1 month, sabi ni BBM. Anyway, maraming salamat po sa inyong lahat. August na, di ba, ghost month sinasabi natin. Sana naman ay ang mga multo ng nakaraan na yan ay mawala na at yung mga multong magaganda na lang ang ating makikita at makakasalamuha kagaya po ng inyong lingkod. Nagmamahal, Ambet Nabus po. Thank you. Ghost month.